Miss Ramirez, lumalala ng kalagayan ng kapatid mo. Kailangan na niya sumailalim sa kidney transplant sa lalong madaling panahon. Uwi ka ng doktor sa kabilang linya. Parang gumuho ang mundo ni Claire. Nanginginig ang tuhod niya habang pinipigilan ang luhang gustong kumawala sa kanyang mga mata. Ayaw niyang maging sobrang emosyonal. Baka maapektuhan pa ang batang dinadala niya. Isang buwan na siyang buntis sa ilalim ng surrogacy program. Kaya nga siya naroon sa Diamond Hotel para dumalo sa pregnancy seminar. Sige po, Dok. Gagawan ko po ng paraan. Mahina niyang sagot saka pinindot ang end call. Mabilis sa tinungo niya ang elevator ngunit nagkamali siya ng pagpindot kaya napunta siya sa VIP floor. Naku, mali yatang napuntahan ko. Usal niya sa sarili na mapansin na magarbong disenyo at carpeted na hallway. Mabilis siya naglakad pabalik ng elevator nang bigla niyang mapansin ang isang lalaki sa dulo ng hallway. Bahagyang nakayuko ito, hawak ang sentido, at tila pinipilit labanan ng pagkahilo. Ang postura nito'y halatang puno ng bigat at pagod. Napalinga siya, ngunit wala namang ibang tao maliban sa kanya. Diyos ko, baka matumba siya. Bulong niya at dali-dali niya itong nilapitan. Dahil sa pagkataranta, hindi na niya gaanong natitigan ang mukha ng lalaki. Hinawakan niya ito sa braso at inalalayan. Naamoy niya ang matapang na alak na ininom nito, kaya natitiyak niyang lasing na nga ito. Sir, ayos lang po ba kayo? Tanong niya. Tutulungan ko na po kayo. I don't need your help. Wika nito at iwinaksi ang kamay niya. Ngunit sa tingin niya, hindi talaga kaya ng lalaki, kaya mabilis niya itong inalalayan papunta sa isang bukas sa silid. Ang hindi niya alam na may mata na palihim na nagmamasid sa kanila at kinunan sila ng picture. Sa iba't ibang anggulo ng kuha, napakasweet nilang tignan na parabang may namamagitan talaga sa kanila. Kinabukasan, sumabog ang balita sa social media at nag-viral ang iba't ibang post. Most eligible bachelor caught with a mystery woman in hotel. Troy Fuentabella pumasok sa kwarto ng hotel kasamang isang babae. CEO of Fuentabella Holdings in bed with some random girl. Nagimbal si Claire na makita ang picture niya kasama lalaking tinulungan niya kagabi. Troy Fuentabella? Bigla siyang kinabahan. Palagi niyang naririnig at nababasa ang pangalan na yon sa mga TV news. At hindi siya nagkamali. Ang lalaki na nasa picture ay walang iba, kundi ang CEO ng Fuentabella Holdings, the most eligible bachelor in the country. Isang big shot sa business industry ang lalaki, kaya kahit wala naman talaga nangyari, ginawa pa ring malaking issue ng publiko para lang kumita sa social media. Samantala, galit si Troy sa kanyang PR team. Hindi niya matanggap na nagdulot ng malaking iskandalo ang eksenang hindi naman niya matandaan. Mabilis ang bawat hakbang niya habang naglalakad papunta sa kanyang opisina. Find that woman! Now! Mabilis niyang utos sa mga tauhan, bakas ang galit at inis sa kanyang tinig. Pagkatapos, pasalampak siyang upo sa swivel chair at maging pinisilang sentido. Nalilisik ang mga mata niya habang nakatitig sa tablet kung saan naka-flash ang mga nag-viral na post. Kasunod noon, tumunog ang cellphone niya at agad na sinagot. Troy, ano itong lumalabas sa social media? Boses ng daddy niya ang narinig sa kabilang linya. I don't know, Dad. Hindi ko nga siya kilala. I'd never slept with her, not even once. Pilit niyang pinapakalma ang sarili. Ngunit halatang nanlalamig ang kanyang palad sa sobrang tensyon. Settle this as soon as possible. Mahalagang reputasyon ng pamilya natin. Do whatever it takes to stop the issue. Mariin itong utos. Pagkababa ng tawag, lalong tumigas ang kanyang ekspresyon. Mata man niyang tinitigan ng malawak na tanawin mula sa kanyang bintana. Wari hinahanap ang kasagutan sa magulong sitwasyon. Whoever you are, kung talaga sinadya mo yun, you mess with the wrong person. Mahina niyang bulong sa sarili habang nakakuyom ang mga kamay sa mesa. Ilang araw ang lumipas at natunto na lalaki si Claire at dinala ito ng mga tauhan niya sa kondo. Miss Ramirez, hindi ko alam kung anong motibo mo.
Matigas niyang wika. Bigla naman nangatog ang tuhod ni Claire nang makita ang galit na ekspresyon ng lalaki. Wala akong ginawa. Hindi ko alam na hindi mo alam na maraming nakakakilala sa akin. Malamig na wika ni Troy. Nakataas ang isang kilay nito. Kung tutuusin naman, ikaw ang may kasalanan eh. Ikaw ang lumapit sa akin at inalalayan mo ko. Hindi naman ako nanghingi ng tulong. So you mean, sinisisi mo ko, Mr. Fentabella? Nagmagandang loob lang naman akong tulungan ka. Isa pa hindi kita nakilala kagabi. Palibhasa kasi mabango ang pangalan mo sa business industry kaya maraming umiintriga sa'yo. Matalim siyang tinignan ng lalaki. At paano ka naman napunta sa VIP floor? Nagkamali ako sa pagpindot ng numero sa elevator dahil sa problema ko. At nang pabalik na sana ako doon kita nakita. Whatever. Nandito na tong issue na to kaya kailangan tong matigil sa lalong madaling panahon. At isa lang naiisip kong solusyon. Mariing saad ng lalaki. Napasinghap siya sa magkahalong takot at kabang kanyang nararamdaman habang naghihintay kung ano ang sasabihin nito. Be my wife. Biglang lumakas ang kabog sa kanyang dibdib at halos hindi siya makahinga nang matapos marinig ang sinabi na yon ng binata. Imposible yung sinasabi mo, Mr. Fentabella. Magpapakasal ka sa taong hindi mo kilala at mas lalong hindi mo mahal? Mas mahalaga sa akin ang pangalan ko, Miss Ramirez. Hindi maaari, Mr. Fentabella. Nauutal niyang tugon. Dahil lang sa issue na kumakalat sa internet, magpapakasal ka na sa akin? Bakit hindi mo nalang bayaran yung nagpakalat ng issue at para burahin nilang post sa social media? Kayang-kaya mo naman yan kasi mayaman ka. Hindi ganun kadali yun, Miss Ramirez. Kung babayaran ko sila, do you think hindi to malaman ng media? Baka mas masahol pa rito ang issue nga harapin ko kung sakali. So itong kasalan na isip mong paraan? Exactly. Ayokong pinag-uusapan ako sa social media at sasabing pumapatol ako sa kung sino-sinong babae. Nakakababa ng moral. Kaya kailangan matapos na agad ito as soon as possible. Besides, ikaw ang nasa larawan. Kaya ikaw ang pakakasalan ko. Hindi mo naintindihan, sir. Mataas ang pagkakakilala ko sa kahalagahan ng kasal. Wala akong pakialam. Ang gusto ko lang matigil ang issue na yan. And getting married is the only solution. Nag-background check na ako sa'yo. Wala ka namang asawa. So you're free. Paano naman kung may boyfriend ako? Meron nga ba? Nang aarok na tanong ng lalaki. Saglit siyang natahimik. Paano nga ba naman siya magkakanobyo gayong wala sa isip niya ang mga bagay na yon? 15 years old pa lamang siya na maulila sa ama kaya bilang panganay na anak, tumutulong siya sa nanay niya na itaguyod ang pamilya kahit nag-aaral siya noon. Nang mamatay ang ina niya, siya na ang tumayong magulang ng kanyang dalawang kapatid. Ngunit nagkasakit ang kapatid na sumunod sa kanya, kaya napilitan siyang sumailalim sa surrogacy program. 500,000 ang makukuha niyang bayad sa surrogacy, pero kalahating halaga pa lamang ang naibigay sa kanya. Saka na yung kabuuan kapag nakapanganak na siya. At ngayon lumulubhan ang sakit ng kapatid niya. Hindi niya alam kung saan kukuha ng pera para sa agarang kidney transplant nito. Miss Ramirez, are you still listening? Untag ng lalaki habang kunot noon tumingin sa kanya. Kung hindi lang dahil sa issue na to, never ako mag-aalok ng ganito. Pero pangalan ko nakataya dito. Mariing wika ni Troy. Mabilis siyang tumayo at umatras ng bahagya. Hindi mo pwedeng gawing biro ang kasal. Isa itong panghabang buhay na obligasyon. Hindi isang kontrata lang na pwedeng putulin kapag gusto mo na. Nabakas ang iritasyon sa mukha ni Troy. I don't do jokes, Miss Ramirez. Wala tayong pipirmahang kontrata, pero malaya kang umalis kapag naresolba ng issue. Don't worry, hindi tayo magsasama sa isang kwarto. Pero sa harap ng publiko, magpapanggap tayong tunay na mag-asawa. Pero hindi natin kilalang isa't isa, Mr. Fentabella. Wala kang alam tungkol sa akin. Wala ka namang criminal record, di ba? Kaya walang magiging problema. Wika nito. Paano kung hindi talaga tayo magkasundo? Saka na natin problemahin yan kapag natapos na tong isyong kinakaharap ko ngayon. Pero Mr. Fentabella, okay, I got it. 2 million pesos para sa pagpapakasal mo sa akin. Malamig na wika ng lalaki. Magbabayad ka ng ganong halaga para sa isang kasal na walang batayan? Kung yun na maglilinis ng pangalan ko, why not?
Saglit siya natahimik kasabay ng pagbangon ng matinding kaba sa kanyang dibdib. Iniisip niya, kung tatanggapin niya ang alok na lalaki, meron na siyang may pambabayad sa operasyon ng kapatid niya. Pero naisip din niya, baka malaman nito na isa siyang surrogate. Mahigpit pa naman ang nakasad sa kontrata na walang dapat makakaalam na sumasailalim siya sa surrogacy program. Miss Ramirez, mahalagang bawat oras ko. Kaya say yes if you agree. At ngayon din, ihuhulog kong pera sa bank account mo. Napatingin siya dito at kita naman yung seryoso ito sa pagsasalita. Sige, pumapayag na ako. Anya, kahit kinakabahan siya, bahala na sa isip niya. Ang mahalaga sa kanya ngayon ay ang kaligtasan ng kanyang kapatid. Sabi ko na nga nothing is impossible talaga kapag pera ng pinag-uusapan. Malamig na tura ng lalaki. Tahimik lang siya. Alam niya na iniisip ni Troy na mukha siyang pera, pero bahala na, alang-alang sa kaligtasan ng kapatid niya. Mr. Fuentabella, may sarili akong dahilan kung bakit ako pumapayag sa alok mo. Okay, whatever. Anito, pagkatapos hiningi ang bank account niya. Maya-maya pa ay nakatanggap siya ng notification na naihulog na sa account niya ang 2 million pesos. I've done my part, Miss Ramirez. Kaya gampanan mo rin na maayos ang papel mo. At paalala lang, wag na wag mong tangkay ng tumakas dahil mahahanap pa rin kita kahit saan dako ka magpunta. May isang salita ako, Mr. Fuentabella. Marunong akong tumupad sa usapan. Good. Mas mabuti na nagkakaintindihan tayo. Wika ng lalaki habang matamang nakatingin sa kanya. Tomorrow we'll announce the engagement. Nanlaki ang mga mata niya sa kanya narinig. Bukas agad? Yes, the longer we wait, the bigger the damage to my reputation. I don't want any delays. Sa isip ni Troy, may dalawang pakinabang ang pagpapakasal niya. Ika nga, hitting 2 birds with 1 stone. Isang hakbang para matahimik ang kontrobersiya sa social media at sabay na paraan para ipakita sa madrasta at half-sister niya na hindi sila ang may kontrol sa buhay niya. Palagi kasing sinusulsulan ng mga ito ang daddy niya upang magpakasal siya sa anak ng kasosyo nila sa negosyo. Pero ayaw naman niya dahil siya lang ang dapat na magdesisyon sa bagay na yun. Samantalang si Claire naman, nagkaroon ng pag-asa na mailigtas ang buhay ng kapatid niya. O sige, kailangan na nating mag-practice kung paano ang tamang pagkilos nang hindi nila nahahalata na nagpapanggap lang tayo. Wika ni Troy. Anong ibig mo sabihin? Dapat maging komportable tayo sa isa't isa at para mapaniwala natin ng publiko na tunay talaga tayo nagmamahalan. Magpapatawag ako ng press conference bukas. Doon natin i-announce ang engagement natin. Seryosong wika ng lalaki habang nakatingin sa kanya. Pero paalala lang, huwag mo kong tawagin sir or Mr. Fuentabella sa harap ng mga tao. Use some endearment, okay? Tumangulay siya kahit na kinakabahan sa posibleng mangyayari bukas. Pero kailangan mo munang pag-aralan ng isasagot mo, lalo na sa mga reporters. Wika nito. Katulad na lang kung kailan at paano tayo nagkakilala. Mga ganyang katanungan. At least, mapagandaan mo mga yan. Huminga muna ito ng malalim. And remember, Miss Ramirez, all I want is to clear my name, so just do your part well. Saglit silang nagkatitigan ng lalaki, ngunit siya na rin ang kusa nag-iwas ng tingin. Gaya na sinabi ko, kailangan nating sanayin ang sarili na kumilos ang natural. Anito, just like this. At hinawakan bigla ang kamay niya. Bagya naman siya napakislot dahil sa kakaibang sensasyon na nararamdaman niya. See? Paano sila maniniwala na talagang fiancé kita kung sa simpleng paggawa ko lang sa kamay mo, naasiwa ka na? Nanibago lang kasi ako. Nanginginig niyang wika. Pwes, mula ngayon, sanayin mo na sarili mo. At muling ginagap ang kamay niya. Tumingin ka sa akin, Claire. Kailangang titigan mo ako sa mata para mas lalo silang makumbinse na talagang may relasyon tayo. Huwag yung titig na parang natatakot ka, kundi yung tinging may pagmamahal. Diyos ko, anong problema tong pinasok ko? Bulong niya sa kanyang isipan. Pero nang maalala niyang kalagayan ng kanyang kapatid, nagkaroon siya ng lakas ng loob para kayanin ang lahat. Hindi lang paghawak ng kamay ang dapat na sanayin mo, Claire. Pati na rin yakap at halik.
Part na yun sa kasunduan natin. Napalunok siyang bigla sa tinura ng binata. Kailangan ba talaga na may halikan at iyakapan? Nauutal niyang tanong. Of course, sa palagi mo ba maniniwala sila na fiancé kita kung walang ganyan? Saglit siya na tahimik. Nagka-boyfriend ka na ba minsan? Diretsang tanong ng lalaki. Hindi pa. So, ibig sabihin, hindi mo pa naranasang mahalikan? Marahan tango lang ang itinugon niya. Anyway, hindi ka na bata, Claire. Isa pa, pumayag ka na magpakasal sa akin, kaya kailangan mong maranasan ng mga bagay na bahagi ng ating kasunduan. Nakahanda na ako, Mr. Fuentabella. Anya, kahit ang totoo, kinakabahan siya sa sitwasyong pinasok niya. Okay, good. Wika ni Troy, saka kinabig siya ng yakap at masuyon din ang pian ng halik sa labi. Para siyang biglang nakuryente sa unang karanasan na yon, kaya mas lalo lumakas ang kabog sa kanyang dibdib at halos hindi siya makahinga. Pwede bang itigil na natin to, Mr. Fuentabella? Anya. Hindi naman kailangang praktisin to eh. Usa na lang to magagawa kapag nasa actual na, di ba? Are you sure na kapag hindi natin to pre-practice ngayon, magampanan mo na maayos ang papel mo bukas? Isa pa, di ba sabi ko sa'yo, huwag mo na akong tawagin Mr. Fuentabella. Pwedeng Troy na lang, yung hindi kaya babe. Pag-aaralan ko yan. Gayon mo sasabihin para bukas maging madali na sa'yong lahat. Basta gagawin ko lahat, Mr. Fuentabella. Claire, gusto kong maintindihan mo na trabaho lang to at walang personalan. Troy, hindi ako sanay sa mga halikan, tawagan ng babe, hawakan ng kamay, lalo na sa isang lalaki hindi ko naman boyfriend. May halong pagkairita ang boses niya. Okay, fine. Pero siguraduhin mo lang na hindi tayo mabubuko bukas sa press conference. At baka ibang issue na naman ang haharapin ko. Huwag ka mag-alala, sa public lang tayo magiging sweet sa isa. Naiintindihan ko. Huwag ka mag-alala. Gagawin ko lahat para maging kapanipaniwala tayo sa harap ng mga tao. Mabuti naman kung ganun. Wait. At may kinuha ito sa loob ng jacket. Isa yung maliit na kahon na naglalaman ng diamond engagement ring. Here, isuot mo to. Wika na lalaki, saka kinuha ang kamay niya at sinuot sa daliri niya ang singsing. Napasingap siya. Sa buong buhay niya ngayon lang siya nakapagsuot ng mamahaling singsing. Yun nga lang, hindi naman ibinigay sa kanya ng bukal sa puso, kundi dahil lang sa gagawing pagpapanggap. I guess wala na ako nakakalimutan. Ihanda mo na lang sarili mo bukas. Tangulang ang itinugon niya dahil wala naman siyang sasabihin. Hindi niya ginustong mangyari to, pero siguro ito na ang paraan na ibinigay ng Diyos sa kanya para mailigtas ang buhay ng kanyang kapatid. Anything you want to say, Claire? Tanong ng binata. Wala na. Kung gayon, ihatid na kita sa tinutuluyan mo. Sakay ng itim na limousine, binaybay nilang daan papunta sa tinutuluyan niyang maliit na apartment. Ngunit wala silang imikan sa loob ng sasakyan. Sa isip ni Troy, siguro nga mukhang pera ang babae kasi pumayag lang ito sa kagustuhan niya nung mag-alok siya ng pera. Pero bakit may lungkot siya nakikita sa mga mata nito? Samantalang hindi naman maiwasang mag-alala ni Claire kung ano ang mangyayari bukas sa press con. Dito na tayo. Salamat sa pagkatid mo sa akin, Mr. Fuentabella. Anya na makarating na sila sa tapat ng apartment na tinutuluyan niya. Sanayin mo sarili mo na tawagin akong Troy, Claire. Remember, harap tayo sa press bukas. Sige. Matipid niyan sagot saka mabilis na bumaba ng sasakyan. Kinabukasan, maagi siya nagising at agad na nagluto ng almusal. Wala siyang kasama sa apartment dahil may pagka-introvert siya. Mas gusto niya na nag-iisa lang. Pero may mga kaibigan naman siya sa dating tinatrabahuhan niya. Pasado 8:00 ng umaga nang sunduin siya ni Troy sa apartment. Hindi naman niya maiwasang humanga sa kakisigan nito, lalo na't napakalinis itong tignan sa suot na maroon long sleeve na itinupilang hanggang siko. Good morning. Bati nito, sabay abot sa kanya ng isang paper bag. Pinapatuloy niya ang lalaki at pinaupo sa sofa. Ano to? Yan ang isusuot mo. Mga reporters at vloggers ang makakaharap natin ngayon. Ayoko mahanapan na naman ako ng butas at gagawin pang issue suot mo. Mariinit ang sabi. Hindi na siya umimik pa at tinignan niya ang laman ng paper bag. Isang maxi dress na kulay blue ang tumambad sa kanyang paningin.
Alam niyang may kamahalan yon kasi branded. Iba na kasi talaga ang mayaman sa isip niya. Sige, maiwan na muna kita. Anya at nagtungo sa kwarto. Matapos niyang maisuot ang damit, humarap siya sa salamin at sa tingin niya ay bumagay naman ito sa kanya. Naglagay siya ng lip tint at konting blush on makeup para maitago ang pamumutla niya. Maya-maya ay nakaramdam siya ng pagkahilo at parang siyang masusuka. Baby, wag naman sana ngayon. Kahit 1 buwan lang, baby. Wag mo na munang pasukahin si mama. Mahina niyang sambit habang hinahaplos ang tiyan niya. Makalipas ang ilang minuto, naging maayos ng kanyang pakiramdam. Muli siyang humarap sa salamin at nag-retouch ng makeup. Pagkatapos lumabas na siya ng kwarto. What took you so long? Kunot noong tanong ng lalaki. Pinapakalma ko muna sarili ko. Kinakabahan kasi ako eh. Nagkandautal niyan tugon. Okay, anyway. You look good. Bagay sa suot mo. Sigurado ako na hindi sila magdududa kapag ipinakilala kita sa kanila bilang fiancé ko. Komento ng lalaki habang nakatitig sa kanya. Nararamdaman niya ang pamumula ng kanyang pisngi kasabay ng malakas na pagkabog ng kanyang dibdib. Makalipas ang ilang minuto, nakarating na sila sa venue ng press conference. Isang marangyang hotel ballroom ang pinuno ng media, mga mamamahayag at piling bisita mula sa mundo ng negosyo. Hindi niya maiwasang kabahan sa posibleng itatanong ng mga reporter. Kahit marunong naman siya mag-English, pero hindi naman siya sanay sa ganong exposure. Na mag-umpisa ang press con, diretso nagsalita si Troy. Good morning, ladies and gentlemen. I would like to introduce to you my fiancée, Claire Ramirez. Nabaling ang lahat ng kamera sa kanya para siya natigilan sa kinatatayuan pero pinilit niyang ngumiti at kumilos ng natural. We are secretly dating for a few months already. Gusto kong gawing pribado ang personal kong buhay. Pero since may mga nakakita na sa amin at lumabas ang issue, nag-decide na kami to make it public. Actually, yun sa hotel, it was the time I proposed to her and she said yes. Wika ng lalaki, saka masuyong hinawakan ng kamay niya at itinaas ang bahagya para makita ang diamond ring na suot niya. Nagtilian ang mga mamamahayag, sabay-sabay na nagtaas ng kamay para magtanong. Sunod-sunod ang flash ng mga kamera na ikinaasuwa naman niya. Ordinaryong tao lamang naman siya, pero ano nga ba't aksidenteng na-link sa isang bilyonaryong CEO? Napasinghap siya. Hindi niya maintindihan ang kakaibang kilig na nararamdaman niya sa mga oras na yon, lalo na't nakapulupot ang braso ng lalaki sa bewang niya. Miss Ramirez, paano kayo nagkakilala ni Mr. Fentabella? Tanong ng isang reporter, saka inilalapit sa bibig niya ang mikropono. Sandali siya napatigil. Biglang kumabog na malakas ang dibdib niya nang titigan siya ng binata. Ngumiti ito saka muling hinawakan ng kamay niya. Naghiyawan ng mga tao na parang kilig na kilig sa kanilang dalawa. Ngunit ramdam niya ang marahang pagpisil na lalaki sa kamay niya na parang isang babala sa kanya na huwag siya magkakamali sa kilos at pananalita niya. Nagkakilala po kami. By chance. Siguro tadhana na rin ang naglalapit sa aming dalawa. Muling nagtilian ng mga tao sa paligid. Miss Claire, what made you fall for him? Alam nating lahat na maraming babaeng gustong makuha ang puso ng isang Troy Fentabella. Tanong ng isa pang reporter. Napakagatlabi siya. Saglit at tumingin kay Troy. Bagamat nakangiti ito, pero alam niyang bahagi lang ito ng kasunduan nila. He's different. Hindi siya madaling maintindihan, pero kapag nakilala mo siya ng mas malalim, you will realize na nasa kanya na lahat ng katangiang hinahanap ng isang babae. Naghiyawan na naman ang lahat, lalo na nang akbayan siya ni Troy. Para silang mga artista sa pelikula na tinitilian at pinagkakaguluhan ng mga tao. That's right. Claire is the only woman who stood by me even when things get complicated. Sa kabila ng pagiging malamig ko, nagtiis pa rin siya sa akin hanggang sa nahulog ang loob ko sa kanya at natutunan ko na rin siya mahalin. Kaya natitiyak ko na siya yung nakatakda para sa akin. Nag-ingay muli ang ballroom. Tila nahulog ang lahat sa sweet act ng pinapakita nila. Ngunit sa loob niya, parang may padarap pa rin nakaharang. Sunod-sunod pa rin ang flash ng kamera. Pero ang tanging naririnig niya ay ang mabilis sa tibok ng kanyang puso. Mr. Fentabella, kailan po ang kasal niyo?
Ngumiti si Troy. Seryoso pa rin ang mga mata, pero tila gamay ang pagbibigay ng sagot na ikinatutuwa ng media. Very soon. We will announce the exact date once everything is finalized. For now, we'd like to enjoy our engagement privately. Halos mabingi siya sa palakpakan at hiyawan ng mga tao. Pinilit niyang ngumiti, kahit pakiramdam niya'y dahan-dahang kumakapit ang tanikala na lalong nagbabaon sa kanya sa sitwasyon. Kiss! Kiss! Sabay-sabay na sambit ng lahat. Napalunok siyang bigla. Ito na talaga ang sinabi ni Troy sa kanya na dapat niyang paghandaan. Muling napatitig ito sa kanya saka matamis na ngumiti. Dahan-dahan itong hinaplos ang pisngi niya bago siya hinalikan. Muling naghihiyawan ng mga tao na talagang paniwalang paniwala sa mga ikinilos nila. Samantalang siya namay halos hindi makahinga dahil sa mabilis na tibok ng kanyang puso. Ilang minuto ang lumipas at natapos na rin ang press conference. Agad siyang inalalayan ng mga staff palabas ng ballroom, papunta sa isang private lounge. Pagkapasok nila, agad na umupo si Claire sa sofa at huminga ng malalim. Mr. Fentabella, Troy, sa harap ng media at ng mga tao, Troy ang itatawag mo sa akin, or babe, mas sweet di ba? Anito at bahagya pa nakangiti. Let's have it next week. You mean ang kasal? Lumapit ang lalaki. Malamig pa rin ang ekspresyon pero may bahid ng iritasyon sa mga mata. Yes, yan ang inaabangan na lahat. Isa pa, nagkasundo na tayo tungkol dito, di ba? So bakit parang nagulat ka pa? Don't tell me, biglang nagbagong isip mo. Hindi ko sinabi nagbagong desisyon ko, Mr. Fentabella. Gusto ko lang maging handa. Ang bilis kasi ng mga pangyayari. Umupo si Troy sa kabilang sofa, nakahalukip-kip, at mariing tumitig sa kanya. Ganito talaga kapag nasa ilalim ka ng mata ng publiko. Timing is everything. The longer we wait, mas maraming tanong, mas maraming chismis. And I don't like scandals, Miss Ramirez. Napalunok siya at pinilit ngumiti kahit nanlalamig ang mga kamay. Ngunit sa tuwing maiisip niyang kapatid niyang may sakit, muli siya nagkakaroon ng lakas ng loob para ipagpatuloy ang nasimulan. Pupunta muna ako sa restroom, excuse me. Anya at mabilis na tumayo. Pagkapasok niya doon, agad siya nagdial sa telepono at kinontak ang doktor na tumitingin sa kapatid niya. Sinabi niya na huwag nang iantala pa ang pagsagawa ng kidney transplant at nakahanda siya magbayad anumang oras. Matapos ang online transaction niya sa ospital, bumalik na siya sa kinaroroonan ni Tron. Let's go. Wika ng lalaki, habang marang isinusuot nito ang sunglasses. San tayo? Nagtatakang tanong niya. Magpapasuka tayo ng bridal gown mo. Anito, walang kaimo-emosyon at para bang isa lang itong normal na appointment. I want the best wedding gown in the country. Bakit kailangan pang magpasukat? Pwede namang bumili na lang ng ready-made, di ba? Miss Ramirez, inaabangan ng publiko ang kasal ko. Kaya inaasahan nilang isang magar at magarbong seremonya. Hindi ito tungkol sa'yo. Ito'y tungkol sa imahe ng pamilya ko. Natahimik si Claire, pero hindi niya maiwasang maramdaman ang bigat ang pinasok niyang sitwasyon. O sige, tayo na. Anito at hinuwakan ng kamay niya habang naglalakad palabas ang private lounge. At kahit naaasiwa siya, pero bahagi naman ito ng pagpapanggap nila, kaya kailangan niyang kumilos sa normal at marami pa rin mga matang nakatingin sa kanila, kahit wala na doon ang mga reporters. Pagdating nila sa isang mamahaling butik sa loob ng isang high-end mall, agad silang sinalubong ng isang staff. Namangha siya sa mga wedding gown na nakadisplay sa bawat sulok na halatang gawa ng mga kilalang designer. Welcome, Mr. Fentabella. Anang staff, sabay yumuko ang mga ito bilang pagbibigay galang. Bumati din ang mga ito sa kanya saka matamis na ngumiti. Dito po tayo, sir, ma'am. Wika ulit ng staff at iginiya sila sa malambot na sofa. Pagkatapos, ibinigay sa kanilang folder na naglalaman ng iba't ibang gown designs. Diyos ko, magkano kayang isang gown dito? Tanong niya sa kanyang isip. Alin ang gusto mo dito, babe? Nabigla siya sa tanong na yon ni Troy. Parang may kung anong kilig naman siyang nararamdaman sa pagtawag nito sa kanya ng babe. Ngunit bago pa siya makapagsalita,
Umakto ng lalaki na para bang normal lang ang lahat, saka matamis ang umiti sa kanya. Yes, babe, pili ka na. Mahinang wika nito. Doon lang napansin ni Claire na may 3 staff na nakamasid sa kanila. Pawon nakangiti at parang kinikilig sa naririnig. Pinilit niyang umiti kahit nalalamig ang kanyang mga kamay. Inisa-isa niya ang mga designs pero imbes na makapili ay lalo lang siyang natataranta. Bakit ako kinikilig? Nagpapanggap lang naman kami. Bulong niya sa isipan. Siguro ito na lang. Itinuro niya ang pinakasimpleng design. No, too plain. You deserve something more. Grand. Nagulat si Claire sa tono nito. Hindi malamig, hindi rin naman ang iinsulto, kundi parang may bahid ng paghanga. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman, kaya't agad niyang ibinalik ang tingin sa folder at nagkunwaring abala. I think, mas bagay ito sa'yo, babe. Wika ni Troy at tinuro ang isang eleganting design. Sige babe, ikaw masusunod. Anya. Hindi niya alam kung bakit yun naman ang sinabi niya. Kusa na lamang lumalabas sa bibig niya ang pagtawag ng babe kay Troy. Okay, we want this design. Saad ng lalaki. Tumango naman ang staff at bumaling sa kanya. Sige ma'am, dito po tayo para masukatan po kayo. Nakangiting wika nito. Kinagabihan, naging laman ng mga balita sa TV and press conference na ginanap kanina sa hotel kasabay ng pag-flash ng mukha niya sa screen. Sumunod naman ang mga kuha nila ni Troy. Yung time na naghahawak sila ng kamay at nakangiting nagtitinginan sa isa't isa at pati na rin yung halikan nilang dalawa. Maya-maya'y tumunog ang cellphone niya. Miss Ramirez, may nahanap na kaming kidney donor para sa kapatid mo, kaya sa makalawa ng schedule ng operation niya. Maraming salamat, Doc. Emotional yung wika. Sana nga lang maging matagumpay yung operasyon. Let's pray for that, Miss Ramirez. Nang sumunod na araw, niyaya siya ni Troy sa isang dinner sa bahay nito. Nang makarating na sila sa mansyon, namangha siya sa kabuuan ng paligid. Maayos at puro mamahali na mga kagamitan, kaya parang nahihiya siyang tumapak sa marmol na sahig. Unang bumungad sa kanyang paningin ang 2 babaeng nakaupo sa malaking sofa. That's Imelda, my stepmom, at yung katabi niya, half-sister ko, si Sofia. Wika ng lalaki. Hindi ako sanay na tawaging mami ang stepmother ko dahil para sa akin, isa lang ang mami ko at wala na siya. Nararamdaman niya ang lungkot sa boses nito. Mahirap nga talaga ang mawala ng mahal sa buhay, sa isip niya. Hi Imelda. Bati ni Troy na makalapit na sila. This is Claire Ramirez. Magandang gabi po. Magalang niyang bati. Oh, I see. Ito pala naging dahilan kung bakit may pumabangong issue. Malamig ni Tunturan. Halata ang pagkadisgusto nito sa kanya. Pero hindi ko ina-expect na magpapakasal kayo just to clear the issue. This is the only solution para matahimik sila. Ay, ano pa nga ba? Nakasimangot itong wika. Basta, siguraduhin mo lang na hindi ka magsisisi sa desisyong gagawin mo. Siya pala yung babae sa viral post. Sabat naman ni Sofia, ang half-sister ni Troy. Nakataas pang isang kilay nito habang masama nakatingin sa kanya. Baka naman, plinano mo talaga to. Kinutsaba mo mga vloggers at reporters para kumalat ang issue at ma-pressure itong kapatid ko. Miss Sofia, isang ordinaryong tao lang ako. Wala akong kaalam-alam dyan sa sinasabi mo. Mahina ngunit malamig niyang wika. Marami nagkalat na mga scammer at con artist ngayon. Looking innocent. Akala mo anghel. Yun pala, isang demonyita. Biglang nagpantingan tainga niya sa narinig. Marahil hindi siya nakatapos ng pag-aaral, pero marangal siyang tao. Kung nagkataon mang pumayag siya sa kagustuhan ni Troy, yun ay dahil sa kapatid niya na nangangailangan ng kidney transplant. Hindi mo ako kilala, Miss Sofia, kaya wala kang karapatang husgahan ako. Oh, really? Ganyan naman kayo mga mahihirap eh. Kung ano na lang ang maisipang gawin para lang magkapera. Enough, Sophia! Saway naman ni Troy sa kapatid. Bro, wala akong tiwala sa kanya, kaya bakit mo pa siya papakasalan? Paangil pa ring wika ng babae. I said enough. She is now my fiancé at malapit na kami ikasal.
Para naman nanlilit si Claire sa kanyang sarili. Malinaw namang walang kaamor-amor sa kanya ang pamilya ni Troy. Gustuhin man niyang umurong, wala na rin siya magawa pa. Naibigay na sa kanya ang pera na gagamitin para sa operasyon ng kapatid niya. Makaraan ang 2 araw at tumawag ang ospital na naging matagumpay ang ginawang operasyon, kaya napapikit siya at pinagtiklop ang 2 palad. Lord, maraming salamat po. Mahinang wika niya sa sarili. Nagdaan ng 1 linggo at araw na ng kasal nila ni Troy. The most awaited wedding of the year. Maraming reporters na naghahabang sa labas ng simbahan at halos mga prominenteng tao ang dumalo sa seremonya. Well-organized ang lahat pati ng entourage nila. Okay ka lang ba? Bakit parang ninenervyos ka? Marami kasing tao at nandiyan pa yung mga reporters. Just do your part. Tumango lang siya at ngumiti sa lalaki habang nakahawak sa braso nito. Ang totoo, hindi lang naman mga tao at media ang inaalala niya, kundi ang mami at sister ni Troy. Kanina pa niya napapansin ang kakaibang tingin nito sa kanya, pero napilitan na lamang makipagplastikan para sa iniingat ang reputasyon. Dahil abala siya sa pag-iisip, hindi niya na malaya ng oras sa pala ng sumpaan nilang dalawa. I, Troy Fuentabella, take you Claire Ramirez to be my lawful wife, to have and to hold, for richer or for poorer, in sickness and in health, till death do us part. Wika na lalaki sabay suot ng singsing sa kanya. Sa isip niya, paano nito nakakayang mangako ng to love and to hold, gayong hindi naman sila nagmamahalan sa isa't isa. It's now your turn. Mahina ngunit maring wika ni Troy na mapansing hindi siya kumikibo. Saglit naman siya natauhan kaya dali-dali niyang kinuhan singsing at nagsalita habang nakatingin sa lalaki. I, Claire Ramirez, take you Troy Fuentabella to be my lawful husband, to love and to hold, for richer or for poorer, in sickness and in health, till death do us part. Nang maisuot na niya ang singsing, saglit siya napapikit. Diyos ko, patawarin po ninyo ako. Hindi ko mahal ang lalaking ito na pinangakuan ko ng habang buhay na katapatan at pagmamahal. Pero alang-alang sa kapatid ko, kailangan ko pong magsinungaling sa harap mo. Bulong niya sa kanyang isipan. O sige, Troy. You may now kiss your bride. Anang pari. Tumango lang ang lalaki at hinawi ang belo niya. Tumingin muna ito sa kanya bago siya nito hinalikan. Kakaibang sensasyon ang nararamdaman niya sa mga sandaling yon. Kakaiba kaysa nung una siya nitong hinalikan sa press conference. Umugong ang malakas sa palakpakan at pagkatapos, isa-isang lumapit ang mga bisita para batiin sila. Congratulations, iho! Bati ni Mrs. Fuentabella saka yumakap kay Troy. Pagkatapos, bumaling sa kanya at pilit nang umiti. Congratulations, iha! Anito at kunwari nakipagbeso-beso pero bumulong pala sa tenga niya. Hindi na bago sa akin yan. Pa-inosente effect pero ang tunay na pakay. Makabingwit ng mayamang asawa. Nanlamig ang buong katawan niya. Ngunit kailangan niyang magkunwaring masaya sa harap ng mga tao. Salamat po. Mahina niyang tugon kahit ang totoo nasasaktan siya sa sinabi nito. Huwag mong isiping bahagi ka na ng pamilya at mas lalong huwag kang umasa na makakaparte ka sa kayamanan ng mga Fuentabella. Halos pabulong na wika ni Imelda at pinilit ng umiti para huwag mahalata ng mga tao. Huwag kang mag-alala, Imelda. Pabulong din niyang wika habang humingiti. Hindi naman ako makikiparte sa kayamanan ng asawa ko dahil hindi ako mukhang pera. Congratulations, iho! Bati naman ni Mr. Fuentabella saka bumaling sa kanya. You are now a Fuentabella. Sana hindi mo sisirain ang pangalang nakakabit sa'yo. Neutral lang naman ang pakikitungo nito sa kanya, hindi gaya ng misis nito at anak na babae. Pagkatapos ng pirmahan at picture taking, lumabas sa sila ng simbahan, ngunit sinalubong naman sila ng mga reporters. Mr. Fuentabella, alam natin na inaabangan ng publiko ang pagpapakasal nyo. Ano pong message nyo sa kanila?
Tanong ng isang reporter saka inilalapit ang mikropono kay Troy. Sana, tigilan na nila ako. I don't want issues, kaya sana tumigil na sila. Sagot ng lalaki. Mrs. Fentabella, anong nararamdaman po ninyo ngayong ikinasal na kayo sa isang sikat na businessman sa buong bansa? Sobrang saya ko po. Hindi ko akalain na mapupunta ako sa puntong ito. Isa itong malaking biyaya. Nakangiti niyang sabi habang nakafocus ang paningin sa stepmom ni Troy. Sinadya niya yon para mas lalo pang inisin ng babae. Totoo po ba ang mga bali-balita na pera lang ang habol ninyo kay Mr. Fentabella? Agad naman na sumabat ang lalaki. Hindi yan totoo. Mahal namin ang isa't isa at yun ang mahalaga. Nagpalitan ng tingin ng mga reporter at mabilis na nagsulat sa kanilang notepad. May ilan pang nagtangkang magtanong ngunit pinigilan na sila ng mga bodyguard si Troy. Tama na po muna ang tanong mga mamat sir. May reception pa po na pupuntahan ng bagong kasal. Wika ng isa sa assistant na lalaki, saka sila nito inalalayan para makalayo sa media. Hinawakan ni Troy ang kamay niya at iginiya papunta sa nakahandang bridal car. Habang naglalakad sila, naririnig pa rin niya ang mga bulungan ng mga tao sa paligid. Ang ganda ng bride, pero mukha namang hindi bagay kay Mr. Fentabella. Nako, social climber din yan. Napakagat siya ng labi at bahagyang yumuko, pinipigil ang masaktan. Pagkasakay nila sa loob ng sasakyan, ilang saglit na katahimikan ang namagitan sa kanila bago nagsalita ang lalaki. Huwag mo nang isipin ang mga sinasabi nila. Mas lalo ka lang masasaktan kung palagi mo silang iniintindi. Alam ko, pero masakit pa rin. Lalo na't iniisip nila na pera lang ang habol ko sa'yo. Napaingos siyang bigla, hindi na kasi niya kayang pigilan pa ang sakit na nararamdaman niya. Troy, hindi ako mukhang pera. Kaya ako pumayag na magpakasal sa'yo ay dahil biglang tumulo ang luha niya. Dahil may sakit ang kapatid ko at kailangan niya ng kidney transplant. Kaya yung perang inihulog mo sa account ko, yun ang ginamit ko sa operasyon niya. Nagulat si Troy sa kanyang narinig. Bigla naman siya naawa kay Claire. Hindi pala biro ang pinagdaanan nito. I'm sorry, hindi ko alam. Mahinang wika niya. Kumusta ng kapatid mo? Salamat sa Diyos. Naging matagumpay yung operasyon niya. Pero nasa ospital pa siya nagpapagaling. Nabigla si Claire nang kabigin siya ng lalaki at mahigpit na niyakap. Doon lang siya nakaramdam ng kaginhawaan habang nasa ilalim siya ng mga bisig nito. Salamat naman at maayos ang operasyon niya. Huwag ka nang umiyak. Pupunta pa tayo ng reception, di ba? Tumango lang siya at nagpunas ang kanyang mga luha. Nang makarating na sila sa wedding reception, naging center of attraction na naman siya. Yung iba nakangiti sa kanya, pero yung iba naman, baka sa mukhang pagkainggit. Pero wala na siyang pakialam pa. Ang mahalaga, nasabi na niya kay Troy ang dahilan kung bakit pumayag siya magpakasal dito. Natapos ang gabi ng magarbong selebrasyon at umuwi na sila ng mansyon. Dito ka matutulog at doon naman ako sa kabilang kwarto. Wika ni Troy. Tangulang ang itinugon niya kahit ang totoo, naninibago siya sa bahay, sa malawak na kwarto at sa mga sosyal na kagamitan. Oo nga pala. Pinakuha ko na mga gamit mo sa apartment. Salamat, Troy. Mahina niyang tugon. Kapag may kailangan ka, tawagin mo lang si Aling Nena. Anito, bago tuluyang, lumabas ng kwarto. Kinabukasan, nang makalista si Troy papuntang opisina, agad din naman siyang nagtungo sa OB-GYN para sa kanyang prenatal check-up. Hindi na siya nagpahatid pa sa driver at nagtaxi na lamang siya. Ayaw niyang may makaalam sa kalagayan niya. Pag-uwi niya ng mansyon, agad siyang dumiretso sa kwarto para magpahinga. Mabuti na nga lang at hindi naman siya nagsusuka. Ngunit nagulat naman siya nang biglang pumasok si Sofia at galit na naka-cross arms. Prinsesa agad ang peg? Nakakatawa ka. Tandaan mo, Claire, hindi ka kabilang sa mundong to. Isa ka lang mahirap na nagkataong napasok sa pamilya namin. Nagulat siya sa tono ng babae. Ngunit pinilit niyang maging mahinahon. Hindi ko naman intensyon na magbuhay prinsesa dito. Ako mismo naiilang pa rin. Arte mo? Alam mo ba maraming babae nangangarap na mapangasawang kapatid ko? At ikaw na isang hamak na mahirap lang. Bigla na lang naging Fuentabella. Nanlamig ang buo niyang katawan. Ngunit sinikap niyang tumayo ng matatag. Sofia,
Hindi ko ginusto ang lahat na nangyayari. Huwag kang mag-alala. Wala naman akong balak na agawin ng anumang bagay na hindi para sa akin. Ngunit imbes na matahimik, lalo pa nagalit ang babae. Huwag kang magpanggap na mabait. Alam naming lahat, pera lang ang habol mo. Gaya ng sinabi ni Mami, pa-inosente ka lang pero madiskarte ka sa lalaki. Naramdaman ni Claire ang pag-init ng kanyang mga mata, ngunit pinigilan niyang lumuha sa harap ng kapatid ni Troy. Kung yan ang iniisip mo, wala na akong magagawa. Pero isang bagay lang malinaw, Sofia. Hindi ako mukhang pera. At kahit anong sabihin mo, hindi mababagong katotohanan. Asawa na ako ng kapatid mo. We'll see. Tignan natin kung hanggang saan ang kaya mong tiisin dito sa mansyon na to. Galit na wika ng babae, saka mabilis ito lumabas ng kwarto. Nagdaan pa ang mga araw at nakatanggap siya ng tawag mula sa kapatid niya sa probinsya. Hi ate, kumusta ka na? Tanong nito. Okay lang naman ako rito, Rita. By the way, ang Kuya Anton mo. Nakalabas na siya ng ospital ate at nandito na siya sa bahay. Teka lang ha, ibibigay ko sa kanyang telepono. Hello, ate. Kumusta ka na? Masiglang sabi ng kapatid niya sa kabilang linya. Hello, Anton. Masaya ako nakalabas ka na ng ospital. Dahil sa'yo, ate. Utang ko sa'yo lahat. Maraming salamat. Alam ko na malaki ng sakripisyo mo sa amin, lalo na sa akin. Okay lang yun, Anton. Responsibilidad ko naman kayo ni Rita bilang ate nyo. Kapag nakaluwag ako sa schedule ko sa trabaho, uuwi ako dyan sa atin. Hindi niya maaaring sabihin sa mga kapatid niya ang sitwasyong kinasasangkutan niya ngayon. Una, ang surrogacy program at ang pagpapakasal kay Troy kapalit ng malaking pera. Hayaan niyo ate, pag lubos na akong gumaling babawi ako sa inyo. Tutulong ako sa paghahanap buhay. Huwag mo munang isipin yan, Anton. Gusto ko kapag lubusan ka ng gumaling, ipagpatuloy mong pag-aaral sa kolehiyo. 1 taon na lang kasi ang kulang at matatapos ka na sa civil engineering. Nasa gitna sila ng pag-uusap nang marahas na bumukas ang pinto at dumating sina Imelda at Sofia. Aba't komportable ka na agad ah. Parang langgam na biglang nakahanap ng asukal. Ang kapal ng mukha. Ate, sino yung sumisigaw dyan? Mabilis sa pinutol ni Claire ang tawag para hindi madamay ang kapatid sa gulo. Pagkababa niya ng tawag, hinarap niya sina Imelda at Sofia. Ramdam niyang mabilis sa tibok ng puso niya, ngunit pinilit niyang huwag ipakita ang takot. Ano bang kailangan niyo at bigla na lang kayong pumasok dito? Ngumisi si Sofia at tumingin kay Imelda na para bang nanunulsol. Kita mo, Mami, marunong na sumagot. Konting araw pa lamang dito, feeling may ari na talaga. Huwag mong kalimutan kung bakit andito ka. Pinakasalan ka lang ni Troy para matigil ang issue. Hindi kami papayag na magbuhay prinsesa ka rito. Galit na sigaw ni Imelda. Napalunok si Claire, ngunit hindi siya nagpakita ng panghihina. Hindi ako nakikipag-agawan ng lugar dito. Dumating ako bilang asawa ni Troy at iyon ang totoo. Kung may problema kayo sa akin, mas mabuting pag-usapan natin ng maayos at hindi sa ganitong paraan. Napailing si Imelda. Halata naiinis sa mahinahong sagot niya. Maayos? Huwag ka magpanggap na edukada. Para sa akin, isa ka lang hampas lupa na swerteng pinakasalan ni Troy. Ilan na kayang lalaki ang napagperahan mo? Gamit ang inosente mong mukha. Malaanghel ang ganda, pero kung sino-sino ang nabibiktima. Naikuyom niya ang kanyang kamao. Hindi siya papayag na pagsalitaan siya na masama ng kahit sino. Imelda, hindi ako mukhang pera. At ni minsan, hindi ko ginamit ang mukha ko para malinlang ng kapwa. Kung isa akong hampas lupa, ikaw, isa ka ring linta na dumikit kay Mr. Fuentabella. Hindi niya ugaling magsalita na masama laban sa kapwa, pero ayaw naman niyang magpaapi. Narinig lang din kasi niya sa mga katulong ang ganun salita. Pinikot lang daw si Mr. Fuentabella, kaya napilitan nitong magpakasal kay Imelda. Anong sinabi mo? Nagliyab sa galit ang mga mata ng babae. Ang ibig kong sabihin, mabuti na lang ang maging hampas lupa kaysa maging linta na dikit-dikit para lang sumipsip. Walang hiya ka! Isang malakas na sampal ang tumama sa pisngi niya. At hindi pa sila nakontento. Hinablat pa ni Sofia ang buhok niya kaya hindi na siya nanlaban pa dahil natatakot siya na baka mapaano ang batang dinadala niya. Itigil niyo yan! Boses si Troy ang narinig niya mula sa pintuan.
Bigla namang natigilan ng dalawa. Imelda, anong ginagawa niyo sa asawa ko? Bro, calm down. Si Claire nag-umpisa ng lahat. Maayos lang naman kaming nakikipag-usap sa kanya, bigla na lang niya kaming inaway. Pagsisinungaling ni Sofia. Hindi totoo yan. Akong hinarap at ininsulto nila. At akong sinaktan nila, Troy. Depensa niya sa kanyang sarili habang nanginginig ang boses. Kita naman sa mata ni Troy ang pamumuo ng galit at inis. Dahan-dahan itong lumapit at tumingin kay Imelda. Imelda, wala kayong karapatan ng bastusin ng asawa ko. Troy, gumising ka. Ginagamit ka lang ng babaeng yan. Gusto lang niya makiparte sa kayamanan ng pamilya natin. Mariing pumikit si Troy. Halatang pinipigil ang sarili. Humugot siya ng malalim na hininga bago muling nagsalita. Imelda, asawa ko si Claire. Ano man ang iniisip ninyo tungkol sa kanya, wala pa rin kayong karapatan saktan siya. Natahimik saglit ang paligid. Halos hindi makapaniwala si Claire na ipinagtanggol siya ng asawa. Ngunit mabilis ding sumabad si Sofia. So, masigit mo siyang pinaniwalaan kaysa sa amin, bro? Baka akala mo inosente siya. Pero hindi mo alam, isa siyang social climber. Shut up! Galita saad na lalaki. Hindi ko hayaan na maulit pa to, Imelda, Sofia. Kung hindi nyo kayang respetuhin ang asawa ko, mas mabuti pa'y umalis na kayo rito. Parehong napamulagat ang mag-ina. Troy, baka nakalimutan mo kung bakit mo siya pinakasalan. Hindi mo naman siya mahal, di ba? Bakit parang pinapaboran mo pa siya kaysa sa amin na pamilya mo? Sandaling natahimik ang lalaki at tumingin sa asawa. Hindi niyo na kailangan tanungin kung anong nararamdaman ko. Basta tandaan niyo, asawa ko siya. At hindi niyo siya maaaring bastusin. Tahimik lang si Claire. Ngunit napansin niya ang matalim na tingin na ipinukol sa kanya ng stepmom at kapatid ni Troy. Okay ka lang ba? Tanong ng lalaki nang magkasarilinan na lamang sila. Ayos lang ako, Troy. Salamat sa pagtatanggol mo sa akin. Responsibilidad ko yun bilang asawa mo, Claire. Sandaling nagkatitigan silang dalawa, ngunit mabilis din siyang umiwas at parang hindi siya makahinga sa mabilis sa tibok ng kanyang puso. Nagdaan ng 1 buwan at unti-unti nang naglaho ang mga negatibong usap-usapan sa social media. Nakahinga na rin siya ng maluwag dahil at least maayos nang makapagtrabaho ang asawa niya nang walang iniintinding intriga. Troy, ngayon tahimik ng social media. Siguro pwede na ako umalis dito. Anya, isang gabi na madatnan niya sa terrace ang lalaki. Gusto ko na rin umuwi sa amin para makasama ang mga kapatid ko. Bukas sanang alis ko. Narinig niya ang pagbuntong hininga nito. Ramdam niya ang lungkot sa boses ng asawa. Kahit naman siya nalulungkot din dahil napalapit na rin ang loob niya rito. Pero kailangan na niyang umalis bago pa lumobo ang tiyan niya. Hindi kita pipigilan sa desisyon mo, Claire. Kasi alam naman natin pareho kung bakit tayo nagpakasal. Pero pwede ba sa susunod na araw ka na lang umalis? Birthday ko pa kasi bukas at gusto kong makasama ka. Napatingin siya sa kanyang asawa. Wala nga siyang kaalam-alam na birthday pala nito. Birthday mo? Halos pabulong niyan sambit. Tumango si Troy. Pilit nang ngumiti ngunit bakas ang lungkot sa mga mata. Oo, hindi ko naman hinihingi na magstay ka para sa akin. Alam ko may sariling plano ka pero kahit 1 araw lang. Para kahit paano, maramdaman kong hindi ako nag-iisa. Hindi ko na nga kasama si Daddy kasi lagi naman siya sa Amerika. Eh sana sasamahan mo ko kahit bukas lang. Saglit siya natahimik. Hindi niya alam kung ano ang isasagot. At ang alam lang niya, hindi niya kailanman nakitang ganitong kahinaan ni Troy. Sanay siya makita itong bilang matatag, seryoso at laging nakatuon sa imahe nito sa publiko. Sige Troy, gusto ko naman maging masaya ka bukas, kaya sa susunod na araw na lamang ako aalis. Mahina sabi niya. At sa sandaling yun, hindi niya alam kung ano ang mas mabigat. Ang desisyon niyang manatili o ang unti-unting pagtibok ng puso niyang ayaw niyang maramdaman para kay Troy. Pagkatapos sa mahabang araw sa opisina, ipinaghanda ni Troy ng simpleng birthday dinner si Claire. Hindi ito engrande, walang malalaking bisita o engrandeng handaan kagaya na nakasanayan ng pamilya niya. Sa halip, pinili niyang mag-reserve ng isang pribadong lugar sa isang rooftop restaurant. May mga ilaw na nakasabit sa paligid at tanaw ang mga kumikislap na city lights. Pag-upo nila sa mesa, ramdam ni Claire ang kakaibang ambience.
Hindi niya akalaing marunong palang pumili ang asawa niya ng lugar na may ganitong karomantikong setting. Hindi ko akalain na ganito pala ang trip mo. Hindi ko rin akalain na darating ang araw na makikipag-dinner dito ko sa asawa ko. Nakangiting wika ng lalaki. Nagkatawanan silang dalawa at saglit na nawala ang bigat ng sitwasyon sa pagitan nila. Wala ba mga reporters dito? Baka bukas mag-viral na naman tayo sa social media. Nakangiti niyang pahayag. Huwag ka mag-alala. Hindi tayo matutunto ng media dito. At kung sakali mang may makakita sa atin, ano namang masama? Mag-asawa naman tayo, di ba? Kaya nga, sabi ko nga, di ba? At muli sila nagkatawanan. Happy birthday, Troy. Bati niya sa asawa. Thank you. Sorry. Wala man lang akong birthday gift. Your presence is enough for me, Claire. Pero wala man lang bang hugs and kisses? Bigla naman siyang pinamulahanan ng mukha. Lumakas ang kabog sa kanyang dibdib. Pero naisip niya na total at birthday naman ang asawa niya, kaya pagbibigyan na niya ito. Dahan-dahan siyang tumayo at yumakap sa likuran ni Troy. Humarap naman ito sa kanya at saglit sila nagkatitigan. Hahalikan na sana niya ang lalaki, ngunit naunahan naman siya nito dahil bago pa siya makakilos, sinil na siya ng isang mainit na halik. Muli sila nagkatitigan. Naudlot na nga lang nang dumating na ang in-order nilang pagkain. Tahimik silang kumakain, ngunit may kakaibang ginhawang bumabalot sa paligid. Umiinom ka ba kahit ladies drink lang? Tanong ni Troy. No, sorry. Nanginginig niyang tugon. Bawal kasi talaga sa kalagayan niya kahit tumikim man lang na kahit anong alak. Baka mapaano pa ang batang dinadala niya. Okay, hindi na rin ako iinom ng wine. Iba kasi ako kapag naumpisahan na ako eh. Parang ayoko nang tumigil. Nakangiti nitong saan. Maybe fruit juice na lang. Will that be okay? Hindi rin naman kasi ako uminom ng soft drinks eh. Tango lang ang itinugon niya. Ayaw din niya sa soft drinks lalo na ngayong nagdadalang tao siya. Makalipas ang ilang sandali, nagpasya silang umuwi na sa bahay. Ngunit tahimik lang siya habang nasa daan. Ramdam pa rin niya ang pamumula ng kanyang pisngi sa bawat alaala ng halik ni Troy. 3 beses na siya nitong nahalikan, ngunit mas malakas ang epekto sa kanya ng halik kanina na para bang may kuryenteng dumaloy sa buong katawan niya. Pagdating nila ng bahay, sinalubong sila ng katahimikan. Tanging malamlam na ilaw mula sa lampshade ang nagbibigay ng liwanag sa sala. Inalalayan siya ng asawa hanggang sa makapasok at bago pa man siya makapagsalita, naunahan na siya nito. Salamat sa pagbibigay sa akin ng oras ngayong gabi, Claire. Nagkatitigan silang muli. May kung anong hindi may paliwanag na alon ng damdamin ang dumadaloy sa pagitan nila. Unti-unting lumapit si Troy. At bago pa siya makaiwas, marahan itong hinaplos ang pisngi niya. Alam kong hindi ito kasama sa kasunduan, pero hindi ko na kayang pigilan. Claire, patawarin mo ko. Wika ng lalaki at bahagya pang inilalapit ang mukha nito sa kanya. At muling naglapat ang kanilang mga labi. Mas mainit, mas mariin kaysa kanina. Hindi na niya nagawa pang tumutol. Sa halip, napapikit siya at dahan-dahang gumanti ng halik. Ramdam niya ang mabilis sa tibok ng kanyang puso at para bang lahat ng ingay at bigat sa kanyang isip ay naglaho. Troy, tanging katagang nasambit niya at ang kasunod noon ay ang pagsuko niya ng kanyang sarili sa lalaking natutunan na niyang mahalin. Kinabukasan, nang magising si Troy, wala na sa kanyang tabi ang asawa. Bumalot ang kalungkutan sa kanyang puso nang maisip na maaaring umalis na nga ito. Napatingin siya sa higaan at napansin niya ang pulang marka sa sapin ng kama. Maya-maya, isang text message ang natanggap niya galing sa asawa. Troy, maraming salamat sa lahat. Hindi ko makakalimutan ang tulong na ibinigay mo sa kapatid ko. Maraming salamat sa mga alaala. Gusto kong malaman mo na hindi ako nagsisisi na sa maikling panahon naging asawa kita. Hindi ko gustong umalis sa tabi mo dahil napamahal ka na sa akin. Pero meron akong mabigat na dahilan kung bakit mas pinili ko na lamang na lumayo. Sorry kung hindi na kita ginising ha. Ayoko lang na makita mo nasasaktan ako at baka hindi mo na ako papayagang umalis. Mag-iingat ka palagi. Nang matapos niyang basahin ang text message, bigla na lamang tumulo ang luha niya. Noon lang niya napagtanto na mahal na rin niya ang kanyang asawa
at hindi niya alam kung kakayanin niya na wala ito sa tabi niya. Nagdaan ang 3 linggo sa probinsyang kinaroroonan ni Claire. Hindi pa rin siya mapakali. Patuloy niyang naiisip si Troy at inaamin niyang sobra na niya itong namimiss. Ate, hindi mo ba talaga kilala ang ama ng batang dinadala mo? Biglang tanong sa kanya ng kapatid na si Rita. Hindi, Rita. Confidential yun at ang ospital lang ang nakakaalam. Yun na nakasad sa surrogacy contract. Pasensya ka na talaga, ate ah. Dahil sa akin, kaya ka nagsakripisyo na ganito. Sabat naman ni Anton. Naku, huwag nang isipin pa yan. Ang mahalaga lubos ka ng magaling. Sagot naman niya. Oo nga pala, kailangan kong bumalik sa Maynila sa susunod na linggo dahil schedule ng prenatal check-up ko. Mahigpit na nakamonitor sa akin ng ospital para matiyak na walang magiging problema sa pagbubuntis ko. Habang nasa gitna sila ng pag-uusap, biglang may humintong kotse sa tapat ng bahay nila. Bigla namang kumabog ng malakas ang puso niya nang bumaba ang lalaking pamilyar sa kanya. Troy, sambit niya. Troy ka mo, ate? Siya bang asawa mo? Agad naman sinalubong ni Anton ang lalaki at pinapatuloy sa loob ng bahay nila. Claire, salamat at natagpuan kita rito. Bungad ang wika ng lalaki, saka ito lumapit sa kanya at mahigpit na yumakap. Troy, paano mo nalaman dito ako nakatira? Claire, walang imposible sa akin. Oo nga pala. Sila yung mga kapatid ko, sina Rita at Anton. Pagpapakilala niya. Hello kuya, bati ni Rita. Sumunod ding bumati si Anton. Pagkatapos, nagpaalam ang dalawa na umalis muna para magkasarilinan sila ni Troy. Claire, alam ko na kung bakit ka umalis. Wika ng lalaki. Dahil takot ka na malaman ko na nagdadalang tao ka. Ang totoo. Tumikhi muna ito bago nagpatuloy sa pagsasalita. Nakita ko ito sa ilalim ng kabinet. Laking gulat ni Claire na mapagtanto niyang reseta iyon ng OB-GYN tungkol sa mga vitamins na dapat niyang inumin. Siguro nalaglag yun ng hindi niya namalayan. Troy, patawarin mo ko. Gumagaralgal ang boses niya. Hindi ko sinabi sa iyo na buntis ako. Dahil natakot ako na baka kung malaman mo, hindi mo na ituloy ang pagpapakasal sa akin. At hindi ko na makukuha 2 milyon para sa operasyon ni Anton. Hindi ako karapat-dapat sa iyo, Troy. At tuluyan na siyang napahagulgol. Kaya ako umalis dahil ayoko maging unfair sa iyo. Ikaw ang asawa ko pero dala-dala kong anak ng ibang lalaki. Inalo naman siya ng asawa at mahigpit na niyakap. Claire, wala kang kasalanan. Makinig ka. Patapos ko mabasa na reseta ito ng doktor para sa pagbubuntis mo, agad ako napaisip. Kung ibang lalaki nakabuntis sa'yo, bakit birhin ka pa nung may nangyari sa atin? Bigla naman siya natigilan. Kaya nagpunta ako sa ospital na nakalagay sa reseta at hinanap ang doktor. Ayaw sana niya sabihin pero nakiusap ako sa kanya. At dahil malapit siyang kaibigan ng namayapa kong ina, sinabi niya sa akin ng totoo. Clear, sa kagustuhan ko magkaroon ng tagapagmana, naghanap ako ng surrogate ng magiging anak ko. Mas gusto ko yun. Walang hassle, walang commitment. Pero hindi ko akalain na ikaw yun. Seryosong pahayag ni Troy kasabay ng masuyong pagkaplos nito sa tiyan niya. Dinadala mong anak ko, Claire. At para sa akin, ikaw ang ina niya. Hindi siya makapaniwala sa revelasyong kanyang nalaman. May saya siyang nararamdaman sa kanyang puso. Sapat na sa kanyang malaman na si Troy ang ama ng batang dinadala niya. Hindi niya mapigilang mapaluha. Troy, natutuwa ako na dinadala kong anak mo. Anya at mahigpit na yumapos sa asawa. Maging ako man, Claire, sobrang saya ko. Mabait talaga ang Diyos at siya na mismong gumawa ng paraan para muli tayo magkasama. Kaya uuwi tayo ng Maynila. Don't worry, wala na doon sina Imelda at Sofia. Bakit? Ano nangyari? Pinaalis na sila ni Daddy. Peke naman ang kasal nila kaya hindi siya tunay na Mrs. Ventabella. Nagpaimbestiga ako tungkol sa kanya. Hindi ko kapatid si Sofia. Ipinapalabas lang niya na si Daddy ang ama para pakasalan siya. Napailing na lamang siya, pero at least nanaig din ang katotohanan. Sa pagbabalik ni Claire sa mansyon, punong-puno ng kaligayahan ng kanyang puso. Magsama nilang inihanda ni Troy ang lahat ng mga kakailanganin para sa bata. Wala ni siya mahihiling pa dahil sobra-sobra ang pagmamahal at pag-aalaga ng lalaki sa kanya. Nagdaan pang maraming mga araw at kabuwanan na niya. Sabik na siyang masilayan ng kanyang anak.
Kahit hindi man siyang biological na ina ng batang dinadala niya, ngunit para sa kanya, sarili niya itong dugo. Isang gabi, habang nakahiga sila, bigla siya napangiwi at napahawak sa kanyang tiyan. Troy, asakit ang tiyan ko. Manganganak na yata ako. Bulalas niya habang nanginginig ang boses sa sakit. Agad na bumangon ng lalaki. Bakas ang pagkataranta sa kanyang mukha at halos mabitawan ang hawak na cellphone sa pagmamadali. Kung gayon, dadalhin na kita sa ospital. Mabilis niyang tugon at agad na binuhat ang asawa. Dali-dali niyang isinakay si Claire sa kotse at mabilis na pinaandaran sa sakyan. Pagdating nila ng ospital, agad siyang bumaba at binuhat ang asawa papasok sa loob. Mga anak ng asawa ko, please, asikasuhin niyo siya. Nanginginig niyang wika sa mga nurses. Agad naman sumugod ang mga staff at inilagay si Claire sa stretcher, saka mabilis na dinala sa loob ng DR. Dali-dali din namang pumasok ang OB-GYN matapos itong tawagan. Habang pinipirmahan ni Troy ang mga emergency papers, nanginginig ang kamay niya dahil sa labis sa pag-alala. Kahit sanay siya sa negosasyon at business deal, ibang klaseng laban itong kinakaharap niya ngayon dahil buhay ng asawa niya at ng kanilang anak ang nakataya. Sir, gaya ng nakasad sa surrogacy agreement, cesarean operation po ang gagawin. Tumango si Troy, pero baka sa kanya mukha ang matinding kaba. Alam niya surrogacy lang ang pinagmula ng lahat ng ito, pero iba ang nararamdaman niya ngayon. Hindi lang simpleng kasunduan ang nakataya, kundi ang buhay ng dalawang taong mahalaga sa kanya. Mula sa maliit na bintana ng DR, natanaw niya ang maputlang mukha ng asawa, habang unti-unti itong nawawala ng malay dahil sa anesthesia. Sa sandaling yun, hindi na niya nakontrol ang sarili. Napahawak siya sa salamin at mahigpit na idinipa ang kamay, na para bang kaya niyang iligtas ang dalawa kahit wala siyang magawa. Claire, anak, maghintay ako sa inyo. Lord, please tulungan mo pong mag-ina ko. Mariing usal niya sa sarili habang nakapikit ang mga mata. Matapos ang mahigit isang oras, lumabas na ang doktor sa delivery room. Kumusta ng asawa ko? Nag-aalala ng tanong niya. Congratulations, nakaraos ng asawa mo. Nagsilang siya ng isang malusog na batang lalaki. Diyos ko, maraming salamat. Babe, salamat at nakaraos ka na. Madamdaming wika ni Troy na magising ang asawa. Maya-maya may pumasok na nurse at karga nito ang sanggol. Sir, ma'am, nandito na po yung baby nyo. Congratulations! Nakangiting wika nito. Pumasok naman ang doktor at bumati sa kanila. Ngunit ang saya sa kanilang mukha ay biglang napalitan ng lungkot at pangamba nang pumasok ang isang matangkad at sopistikadang babae. Good day. My name is Savannah Fuentes, the biological mother of this child. Anito. Para namang binuhusan ng malamig na tubig si Claire sa kanyang narinig. Ikaw ang ina ng sanggol? Exactly. At ang pruweba, itong DNA test. Kaya dahil akong ina ng bata, marapat lamang na tayong dalawang magsasama, Mr. Fuentabella. Hindi ako naniniwala sa sinasabi mo, miss. Mariing wika ni Troy. Wala akong ibang gustong makasama kundi ang asawa ko lang. Kung hindi ka pumapayag sa kagustuhan ko, magsasalita ako sa harap ng press at sasabihin ko tungkol sa surrogacy contract na to. Ayaw mo naman sigurong pag-usapan sa social media, hindi ba? Saglit na natahimik si Troy at napatingin sa doktor. Puno ng pagsusumamo ang mga mata niya na sana sabihin nito ang totoo. Dok, please. Ngunit lumabas ng hospital room ang doktor na tila ayaw sumali sa kaguluhan. Ano, mamili ka, Mr. Fuentabella. Muling wika ng babae at kasabay noon ang pagbukas ng pinto. Teka lang, paano ka naman magiging biological na ina ng bata gayong hindi naman sa iyong egg cell na ginamit ng surrogacy? Wika ng doktor, bitbit ang isang folder. Miss Fuentes, hindi ko alam kung anong motibo mo at kung paano mo nakuha yung pekang DNA test. Pero hindi ako makakapayag na papaniwalain mo sila sa mga kasinungalingan mo. Sadly, hindi nag-match ang egg cell mo na magsagawa kami ng lab test. Pero dahil sa kagustuhan ni Mr. Fuentabella na magkaroon na agad ng resulta, ginawa namin ang traditional surrogacy. Kaya ang ibig sabihin nun ng surrogate mother ay siya ring biological na ina ng bata. Hindi makapaniwala si Claire sa katotohanang narinig niya. Diyos ko,
Ako pala talagang tunay na ina ni baby. Mangayak-ngiyak niyang wika habang buong ingat na kinargan sa Sanggona. Yes babe, anak natin siya. Natutuwan sambit naman ng lalaki. Dok, maraming salamat. No, hindi totoo yan! Sigaw ng babae, ngunit pumasok ang mga gwardya at pinalabas siya ng hospital room. Ilang sandali ang lumipas at tahimik ng paligid. Naiwan silang dalawa ni Troy sa loob ng hospital room, kasamang kasasilang pa lamang na Sanggona. Oh, bakit ka umiiyak? Tanong ng lalaki sa kanya. Luha ito ng kaligayahan, Troy. Hindi ko inakala na ganito palang gantimpalang ibibigay ng Panginoon sa akin sa lahat ng pagsisikap at pagsasakripisyo ko. Deserve mo itong lahat, babe. Mahal kita, Troy. Anya at dinampian ng halik sa labi ang asawa. I love you more, Claire. Tahimik silang nagtitigan sa isa't isa. Pagkatapos sabay nilang pinagmasdan ang kanilang anak na mahimbing nang natutulog. Ang silid ay napuno ng katahimikan, ngunit iyon ang pinakamatamis sa katahimikan na puno ng kapayapaan at pag-asa. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!